Magandang buhay po sa ating lahat ng mga nag-a-apply ng pungsoy at gustong matuto ng mga tunay na pungsoy. So, hindi po kayo nagkamali ng channel. Sana po ay magustuhan ninyo at panoorin ninyo hanggang sa dulo ang ating video ngayon. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na pungsoy consultant dito sa YouTube channel. At marami na po tayong mga videos na pwede nyong matutunan sa pang-araw-araw nyong buhay. So, ngayon po, ang topic natin ay tungkol naman sa mga sahig, or sa may papasok nung nakaraan nating videos, tinalakay natin yung mga poison arrow sa labas ng bahay, yung sa loob ng yung door and glasses, mga windows natin, So, natalakay natin yan nung mga nakaraan. Ngayon naman, gusto kong talakayin sa inyo ang sahig. Ang sahig naman, kasi dito po sa ating channel ay talagang tunay na feng shui ang ating ang ating tinatalakay, no? Maraming salamat po sa paghihintay ninyo, mga ka-Shengjingkai, dahil alam nyo naman, busy month tayo ngayon, no? Alam nyo naman na kapag during this month, malapit na po ang Year of the Horse, yung ating mga interested na mga gustong bumili, mag-avail ng ating books for 2026. Sana po ay maka-avail talaga kayo ngayon, kasi kapag makabili sana kayo lahat, dahil ito ang way na matututunan nyo talaga ang tunay na pungsoy. So, kung gusto nyo talagang mag-apply ng tunay na pungsoy, dapat po talaga meron kayong guide. Ito pong book natin na ito ay sobra po talagang sa inyo, makakatulong sa inyo, helpful po talaga ito. Yung hindi lang sa buhay nyo, pati sa mga anak nyo, at least talagang natututunan ninyo yung tama, hindi yung, kasi nga sa dami nga, alam ko naman pareho tayong, alam nyo, maraming mga naglalabasan ng mga video ngayon, magtataka nga po kayo kasi talagang alam na yung sasabihin na nila, kasi naghahabol po sila ng views. So, ang inaano po nila dyan ay yung sino yung mga maswerte. Alam mo naman na yan ang weakness ng mga Pilipino talaga. Pag sinabing swerte, no? Pero sa atin po, hindi po lahat ng buhay ay maswerte. Alam nyo po yan. Alam nyo, with your own experience, hindi po lahat ay balanse. Wala pong taong puro swerte. So, ngayon sa atin po, tinatalakay natin ngayon, hindi po pwedeng lahat ng buwan na yun, buong taon na sinasabi nila ay magiging maswerte kayo. Wag po tayong padadala sa mga ganong mga advertisement, yung mga sinasabi ng mga tao na ganyan. Kailangan po nating matutunan ang tunay na feng shui. So, para po matutunan ninyo ang tunay na feng shui, kailangan nyo po talaga ng guidance, proper guidance. So, alam ko po kung napadaan kayo ngayon sa aking YouTube channel at sa mga dati nating mga kaibigan, tadhana po na magkatagpo tayo, no? Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana na ako din para makilala kayo at kayo rin para makilala ako. Hindi po yun coincidence na nag-pop out lang ako sa inyong channel, sa inyong YouTube. Meron pong purpose. Everything happens for a reason, Pero isa lang po talaga ang sigurado ako sa inyo. Hindi nyo po ako nakita sa screen ninyo para kayo ay lokohin. Ako po ay nandito para mag-guide sa inyo ng tamang pungsoy nyo. So, sana mag-pre-order na po kayo. Pwede na po kayo mag-pre-order ng ating book 2026, no? Year of the Fire Horse po tayo next year. At lahat po sa isang libro natin na ito ay maia-apply nyo na po ang lahat ng feng shui sa inyong tahanan. So, sana po ay mag-avail kayo. At kung gusto nyo kong kontakin, ay hanapin nyo lang po yung aking YouTube, yung aking Facebook po, Messenger, message nyo lang po ako. Mag-message request po kayo sa Jane Nishitani or sa Jane West Valley po. Yung Jane Nishitani po ay yung dito ko sa Japan at yung sa Pilipinas naman po ay yung Jane West Valley. Okay po. So, kung kayo ay talagang interesado at gusto nyo talagang hindi po ako nandito sa YouTube nyo para manloko. Yun lamang po ang talagang aking confident, no? Pinagtagpo tayo ng tadhana hindi para lokohin kayo, kundi para turuan talaga kayo ng tunay na feng shui.
So, ngayon alam niyo pag nai-apply niyo ang tunay na feng shui, hindi niyo kailangang maghintay or hintayin. Alam niyo po, isang araw gigising kayo na makikita ninyo na ang laki pala ng nagbago sa buhay ko. Yung gano'n ang magiging reaction ninyo, no? Kasi minsan mapapaisip kayo pagdating, let's say, mga after 3 years, after 5 years, alam nyo, yung kasing everyday na pagbabago, kahit yung mga kasamahan nyo sa bahay, kahit na nagbabago yung mukha nila, nagbabago yung kanilang mga pangangatawan, hindi nyo po yun masyadong napapansin sa araw-araw. Pero after a year, 3 years, 5 years, alam nyo, minsan maiisip nyo talaga, paano ba ako nakarating sa ganito? So, yun po ang sinasabi ko sa inyo na talagang napaka-importante po ng tamang feng shui. Gagastos na rin lang kayo, yung tamang feng shui na po ang inyong gawin. Although alam natin, everything is an investment. Alam nyo po, wala po talaga yung sasabihin ninyo na ikukumpara nyo ang mga real feng shui sa mga gusto lang makakuha ng views or yung mga talagang nagpupungsoy-pungsoyan lang or negosyo lang talaga ang purpose. Ang mga real feng shui masters po kasi ay talagang pangangalagaan yung patutunguhan, may concern. Even after you bought something from us, meron po talaga kaming, I don't speak for all of us, no? Pero ako po talagang gusto ko na nagaguidan ko po talaga lahat. Alam po yan ng mga kasyeng-jingkay. So, maraming salamat po. Sa mga bago nating subscribers, welcome po. At pakishare nyo na rin po sa iba ninyong mga kakilala. So, ngayon po, yun nga, nabanggit ko sa inyo na ang ating mga nakaraang videos ay tungkol sa bahay. Lahat natin kasi ngayon ay sa bahay, ano? Pero sa loob po ng book natin, napakarami po ninyong bagong matututunan dahil talagang mas lalo ko pong pinagbuti talaga yung mga laman, mas lalo kong pinaliwanag sa inyo para mas maintindihan ninyo ng ang malalim na feng shui. So, ngayon po, alam nyo po doon tayo sa doorbell. Ano po? Kapag ang doorbell ninyo o may diferensya, no? May diferensya ang inyong doorbell. Kailangan po talaga ninyo ito agad ipaayos. Magdadala po ito ng hindi magandang pangyayari sa loob ng bahay ninyo kung patuloy ninyong papabayaang sira ang doorbell ninyo. Ngayon, yan po ang sa doorbell natin. Ang sa gate naman po natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng gate na pwede naman po kayo magkaroon. Pero what I mean is sa feng shui rules po ay kailangan ang ating gate ay talaga pong balance yung laki ng left at saka ng right. So, ngayon, yung mangyayari sa pintuan ninyo, kailangan talaga 50-50 yung hati ng inyong gate. So, yun ang best feng shui po, ano? Yan ang ating tip ngayon na best feng shui sa mga gates natin. At syempre, ang kulay ng ating mga pintuan ay depende sa directions ng ating mga gates. Actually, hindi po talaga din maganda yung, alam nyo, yung fence na hiwa-hiwa. Yung hiwa-hiwa ang inyong bakod. Kasi yun po ay humihiwa na rin po, poison arrow na rin po yun kapag yun ang ganong klase ang inyong fence, ano. So, minsan mas maganda pa rin talaga yung solid concrete ang inyong wall, no? Or ang inyong gate naman ay medyo wag na lang po kayong gumawa ng mga rehas or something, alam nyo, be artistic, no? Kung talagang, kasi ang pag-apply din po ng feng shui ay kailangan artistic talaga kayo kasi hindi naman magmumukhang yung bahay ninyo, no? Na yung para na kayong tindahan sa loob ng bahay nyo. So, kailangan din idaan nyo sa pagiging artistic yung iba. So, ngayon, no, ito pa ang natin, yung nabanggit ko sa inyo ang ating doorbell, ang ating gate. Ngayon naman po, yung ating, flooring. Sa flooring naman po tayo, kasi alam nyo naman ngayon almost, no, ang mga, karamihan kasi ng napupungsoy ko ay mga condominium units na napakahirap po talagang solusyonan. Kasi alam nyo naman na napakaliit ng ang mga condominium unit, gawa na kasi sila, so wala
wala kang maiikutan, wala kang yung mga tao. So, ang solusyon na lang po talaga ay i-cure na lang natin yung sitwasyon ng inyong condominium units, no? Ngayon, yun ating sahig. Usually, ang mga sahig ngayon, yung may mga, ano ba to, yung decorative na, yung may parang may mga arrows, may mga may mga tusok-tusok. Alam nyo, itong mga ganitong, hindi ko ina-advise ito sa Feng Shui, kahit na yung mga marmol natin na parang may mga crack-crack ang designs, hindi po yun maganda sa Feng Shui. So, yung mga kahoy po natin, na flooring, kasi mas yung iba maganda sa paa talaga pagkakahoy, hindi siya malamig, pero alam nyo, ang pinaka maganda pa rin po na talagang sahig sa pinakababa ng bahay ninyo ay kailangan po talagang concrete to be solid, kasi ang stability ng bahay ninyo ang pinag-uusapan dyan. So, on the second floor po ng bahay naman, ay bawal naman po ang concrete din. Ang concrete, dapat ang kasunod ng second floor ng bahay nyo, dapat kahoy na po ang inyong hindi na po maganda ang concrete kasi ang nangyayari naiipit po yung inyong, usually kasi syempre ang kainan natin, ang living room natin, yung papasukan ng mga pintuan natin is lahat ay nasa first floor. So, ang mangyayari, parang in-squish nyo yung lock dun sa baba. So, wala nang pakikinabangan sa second floor kung concrete din ang taas ninyo. So, kung mga ganong sitwasyon, better consult na lang, kung ano yung ninyo. Ngayon, sa second floor, of course, yung mga kahoy. Ito ngayon yung mga designs, ang pag-uusapan natin, yung mga designs ng mga floorings ninyo. Be sure na ang mga arrows nito, yung mga matutulis nitong mga pointed nito kasi 'di ba meron tayo din na mga parang mga chess, mga black and white, yung mga ganon, Wag po nating hahayaan na yung ating flooring decoration yung tusok naka-point sa inyong main door. Ilihis po natin to. Mas maganda po itong mga arrows na ito. Excuse me. Yung mga arrows natin na ito ay maganda kung papasok po sa loob ng bahay. Ang inyong mga decorative tiles, mga gano'n, yung mga marmol, yung inyong mga wooden flooring, yan, mas piliin nyo yung papasok ang araw sa loob ng bahay ninyo para ang swerte ay papasok sa inyo, hindi yung patusok sa inyong pintuan. Kasi yun ay bad omen na yun nang wala nang papasok na magandang swerte. So, yan po, ito pa ang isang problema natin dyan sa Pilipinas. Alam nyo, hahabaan ko na rin ito ngayon kasi, naghahabol po ako ng deadline ng submission ng ating book, So, kaya naman, this, end of this month po kasi, kailangan ng mai-print ang ating book, So, yun po, sana nga ay makabili kayo para sa kompletong lahat mula pagpasok ng taon hanggang matapos ang taon. Nandun po ang inyong mga dapat gagawin. So ngayon ito, doon naman po tayo ang problema. Marami po akong napuntahang bahay, napungsoy na bahay na ganito ang estilo. Alam nyo po ang pagpasok mo ng bahay, ang mga flooring nila ay iba-iba ang level. Merong mababa, merong mataas, merong mababa, merong mataas na parang, alam nyo po, yung pinagputol-putol, tapos may pataas, may pababa. Hindi rin po maganda yan sa Feng Shui. Yan po ay dapat talaga gagawan nyo yan ng solusyon na maging flat po yan. Although, syempre, magastos po talaga kung consult na lang kung ninyo, pero hindi kasi madaling solusyonan yung ganong mga flooring nyo na pagkapasok sa inyong main door, may bababa, tapos meron uling papunta ng living naman ay pataas, tapos may papunta ng kusina pababa, papunta ng toilet pataas, yung mga ganon. Hindi po maganda yung flooring na ganon. Kasi talaga pong hindi siya advisable kasi hindi nakakatakbo ng maayos yung inyong mga good energy sa bahay. Kasi may pataas, may pababa para rin kayong mga nasa labas, wala sa loob ng bahay nyo.
So, ganun, ano? Tapos, ito pa po ang isang dapat nyong pag-ingatan. Of course, no? Sa may mga bahay, ang inyong Poso Negro po. Ang Poso Negro po ay actually, hindi talaga siya dapat sa loob ng bahay. But there are houses na kulang nga sa lote at meron din yan kasi ngayon yung mga uso, yung mga binibenta, yung mga subdivision houses na gawa na, yung mga ganon. Yung mga napupungsoy ko po kasi na places, yung ano nila, pagka naman nasa, kailangan nyo pong tingnan na ang inyong Poso Negro ay ano ba ang tawag pa sa ano ba yung ano nun? Ang English ng ano? Hindi ko maalala ngayon, sorry kasi wala akong tulog. Tingnan nyo naman yung mata ng Shenjing kayo nyo, namamaga. So ano no, yung kailangan hindi ito siya wag nyo ditong ilalagay ang inyong dining room ha. It could be placed, your living room could be in this place, your kitchen could be in this place, no? Yung kitchen na hindi kinakainan, ha? Yung pinaghuhugasan ng plato, yung mga ganon, ha? But then, hindi nyo po ito pwede sa dining. Hindi po ito pwedeng nasasakop ng dining ninyo. Huwag kayong kakain sa ilalim, na ang ilalim ninyo ay Poso Negro. Ngayon, so, because everything will be wasted, no? Ang inyong good fortune will be wasted. Ngayon, kapag sa ganitong sitwasyon na talagang may Poso Negro sa inyong loob ng bahay, kasi sa bahay namin, nasa likuran siya ng bahay. So, hindi naman kasi supposed to be rin na nasa harapan ang Poso Negro. But then, wala tayong magagawa, no? Minsan talaga, no? So, you need to cure it. Kung nasa loob ng bahay nyo ang Poso Negro, regardless kung ano ang direction ng Poso Negro ninyo, kailangan nyo itong lagyan ng carpet na pula. All your entire year, no? Dun sa, yun lang area na yun, ang tatakpan ninyo ng carpet na pula. So, yan, ang ating payo doon, ang solusyon natin sa Poso Negro. Ngayon, kasi mas madaling mas madaling solusyonan sa ganitong sa ganitong conversation lang natin sa views. Ayoko kasi minsan nagdi-discuss sa inyo ng complicated na bagay tapos sa ganito ko lang, sa video ko lang sasabihin sa inyo. Hindi po maganda kasi kung mamamali ninyo ang mga applications ninyo, mas delikado tayo dyan, no? So, alam nyo ako, hindi ako dahil lang nagpupungsoy, kailangan may personal care ka. Talagang may puso ka, yung ginagawa mo yung sarili mo with yung work mo with heart, hindi yung parang ano lang tayo mga kontraktor ng DPWH na kahit maraming mamatay okay lang basta no. So hindi po ganoon ang inyong ka-Shenjingkai. Ang Shenjingkai po ay fungsi consultant with the heart. So yun po ang ating sa ganong sitwasyon. Ngayon naman yung ating yung basement. Sa may mga taong may basement, yung bahay ko meron, no? Kaya lang binibenta ko na kasi yung bahay ko. Sana kung interesado kayong sa Quezon City at saka sa Santa Maria, Bulacan, binibenta ko po yung bahay ko doon. Kung sino man ang interested sa inyo na makapanood ng video ko, just PM me, send me message. Tapos, ang kasi natin, yung basement. May basement kasi yung bahay ko, kaya tinatalakay ko sa inyo to. Ang basement ng bahay nyo ay kailangan hindi hati. Hindi pwedeng, hindi pwedeng yung, kunyari, buong bahay nyo, ganun din kalawak yung basement nyo. Hindi ho pwedeng ganun. Kasi, it means hollow ang inyong ilalim. So, hindi yun considered na stable. Hindi yun considered na stable life, no? So, kailangan pag magbe-basement kayo ay hindi yung sakop ang buong kabahayan ng inyong basement. So, yun ang isa pa nating dapat tandaan, kaya kinumersyal ko na rin yung aking bahay kung gusto nyo, no? Tapos, ay at least yun, deck po kasi yung aking bahay talaga. Well, feng shui po yung bahay ko.
Ngayon, kasi nga dito na rin ho ako nakatira, parang yung anak ko naman wala rin balak sa Pilipinas, parang ang gusto ko na lang magkondo na lang sa Pilipinas para less maintenance, alam niyo po. Kasi kung walang nakatira sa bahay at ah, ganun din, gagastos ka rin ng gagastos kasi may madaling masira pag walang nakatira. Siyempre, di naman kayo bibili ng bahay na hindi nyo titiran. Titiran nyo yan, siyempre, no? So, ngayon, eto, no, yun nga. Kapag ka ganun ang sitwasyon ng basement ninyo, kailangan dito, buong taon may ilaw. May ilaw ang inyong basement. Kapag ka ganun ang sitwasyon, ano, yung parang mga 3/4 ng bahay ninyo isinakop ng basement. Gawin nyo po yun. Full year po yun na kailangan merong ilaw. Talagang magastos sa Meralco yun. so, kailangan tipid-tipid, no? Sa ibang ilaw, basta doon sa basement ninyo. So, ito ngayon, alam naman natin na ito pa, no? Yung ceiling ninyo, hindi pantay-pantay. Alam nyo yun, yung kanina nasa flooring tayo. Ngayon sa ceiling, no? Sa ceiling ng bahay natin, meron yung parang may uka-uka, meron, kasi nga dahil nga sa mga arts ngayon, pero hindi po yun maganda. Alam nyo kung ako sa inyo, bumili kayo ng plywood, i-flat nyo yan, i-flat nyo. Hindi po maganda ang bahay na walang, anong tawag nyo dyan? Kisame? Kisame? Yung i-flat nyo po yung plywood, alam nyo kahit manipis na plywood, basta takpan nyo lang po yung mga hindi pantay. Kailangan yung ceiling ninyo ay pantay. Pantay-pantay dapat ang ceiling. So, yun ang dapat ninyong titingnan lagi kapag yung uupa kayo ng bahay or mga ano, kasi marami na rin akong na-encounter na ganito, no, na ganun ang kanilang bubong, yung bang parang hindi may mga iba-iba silang mga estilo, no? Pero sana, ang gawin nyo lang talaga na pinaka maganda talaga is yung kahit na 1/4 ng plywood, napakadali na lang po niyan. Yung basta matakpan nyo lang po yung inyong mga ceiling. So, yan po yung ating ano ngayon ng ngayon naman yung bahay ninyo, no, yung ceiling, yung flooring, yung ating, nabanggit ko na yata sa inyo noon yung mga windows natin at tsaka yung mga doors natin na hindi pwede yung mga pagpasok, rin. Ngayon, lagi lang kayong alisto sa sundin nyo lang lagi yung mga directions na dito sa ating book kung ano yung mga nakapaliwanag naman kasi sa kanila, no, kung ano ang magandang dekorasyon dito sa lugar na to o ang kulay sa lugar na ito. Ano ba ang maswerteng directions ngayon at pangit na directions? Kumpleto po tayo mula December, bago mag-January, meron na, kumpleto na po lahat ng mga dapat nyong ina-apply sa inyong bahay bago pa man mag-New Year. So, yan po, tapos ang inyong monthly. Ngayon, ang book po natin ngayon ay medyo mahihirapan tayo na mag-suggest, although some meron pa rin naman, na mag-suggest ng kulay ng mga damit. Dahil some animal signs po ay medyo complicated sa mga elements na nandun sa direction nila ngayong taon, not now, but on 2026, ano po? So, hanggang sa muli, mga ka-Sheng Jinkai, babalik na naman ako sa ating computer para matapos natin ng maaga dahil alam ko namimiss nyo lang ako at namimiss ko na rin kayo. Kaya gumawa ako ng video para naman magkita-kita tayong muli, ano? So mga ka-Sheng Jinkai, sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon, ang topic natin ngayon. I love you all! Magandang buhay!